bagay na maganda sa mundong ito, hindi kaya i-compare kapatid sa mahayag sa mga anak ng Diyos na bilang gantimpala ng Panginoon sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Sabi ng sumulat ng Psalm, mga kapatid, sa Psalm 16 verse 11, "You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Pupurihin mo ako ng iyong presensya, Panginoon, at walang hanggang tinatawag ng mga pagpapala, kaligayahan sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Alam nyo, sa Isaiah chapter 35, may pangako po ang Panginoon. Sabi doon sa Tagalog, at ang pagtutubos ng Panginoon ay magbabalik. Psalm 35 verse 10, at magsisiparoong nag-aawitan sa Sion, at walang hanggang kagalakan ay mapapasakalang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapapala. In Revelation, chapter 22, nakita ni John the Beloved, John the Revelator, yung New Jerusalem. Diba? Ang langit at lupay na parang ang bagong Jerusalem ay bumaba ng patid at sinabi ni Juan, there's no more tears, no? Wala na itong iyak, hindi na itong magkakasakit, wala na kamatayan, wala na kalungkutan, at papahirin ng Panginoon ang luha sa ating mga mata. Yan po yung reward at inihanda ng Panginoon. Pero maging matatag, maging matibay, mapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang pangako ng Panginoon, bago niya ibigay reward, ay meron talaga mga great tribulation o persecution. Meron mga pag-uusig, meron mga paglaban na kayong mararanasan. Kaya po ang buhay Kristiyano dapat po ay determinado tayo sumunod sa Panginoon. Meron akong preaching na unstoppable people. Yung unstoppable people ay mga Kristiyano, mga mananampalataya na hindi kayang awatin, hindi kayang pigilin sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mangyari, ako'y maglilingkod sa Panginoon. Yan ang kailangan maglit ng mga Kristiyano upang makasama tayo sa rapture, upang tayo magmana ng pangako ng Panginoon. Dapat po, tayo ay nakapokus lamang. Ang ating priority sa buhay na ito ay hindi po para yumaman, hindi po para sumikat. Ang focus ng ating buhay dito kundi ay mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon sa ating buhay. Pagka nakikita ng Diyos ang ating buhay, ang ating gawa, natutuwa ang Panginoon. Kasi yung sinasabi ng Genesis chapter 6, and Noah found grace in the sight of God. Nakatagpo si Noah ng biyaya sa paningin ng Diyos. Ano po yun? Ang simple po na ako ito. Nung panahon ni Noah, lahat ng tao sa tingin ng Diyos, lahat ng tao masama. Pawang masama, ang iniisip, laman ng puso masama. Ang kasalanan ng tao, grabe. Sa panahon ni Noah. Pero nung itingin ng Panginoon, nakita ng Panginoon at sumusunod si Noah sa kanyang katwiran at kanyang mga pag-tuturo magpapit sa batas ng Diyos, nakita ng Diyos si Noah, napangiti si Lord. Nung tumingin ang Panginoon sa mundo, mga tao, sumimangot si Lord, nagkaroon ng, yung kanyang noon, nagkaroon ng hagdanan. Ilegis. Dahil sa galing niya. Pero nung itingin ng Panginoon, nakita niya si Noah na sumusunod sa katwiran ng Diyos. Natuwa ang Panginoon. Yun pong ibig sabihin, nakasumpong si Noah ng biyaya sa paningin ng Diyos. Dahil natuwa ang Diyos sa buhay ni Noah. Dahil din pagkat tayo, kapag ang ating buhay ay nakikita ng Panginoon na tayo po ay sumusunod, nagmamahal sa Kanya, natutuwa po ang Panginoon. Alam niyo ba, sabi ng Revelation chapter 4 verse 11, anong sinabi doon? Thou art Lord, worthy to receive honor, glory, and power. At ang huli noon, bakit? Sapat tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kasiyahan. Nilikha niya ang tao para masiyahan si Lord. Kaya pag tayo gumagawa at magdiin ng katwiran ayon sa Panginoon, sinusunod natin ang Kanyang kagustuhan, natutuwa, naliligayahan ng Panginoon at tayo tatanggap ng Kanyang igantihan ng pagkakas. Alam sa pamilya din yan. Sino dito maraming anak? Brother Tom?
Sino pinakamarami dito? Brother Jerry, Brother Tom.